Narito malulupit na eksena sa Metro Manila ngayon. Ang nakikita niyo pong video ay ang aerial shot ng Kalakhang, Maynila. Ganyan po kalawak ang pinsalang na idulot ng 2 araw na walang humpay na pagulan. Samantala, sa video ito ng UERM, lubog pa rin ang emergency room hospital lobby at cafeteria ng ospital. Ang parking lot sa likod parang swimming pool na po. Ang mga pasyente agad nanilikas sa ikatlong palapag ng ospital. Mga inanod na parte ng bahay ang nakuha ng mga residente sa ilog sa Barangay Santa Lucia sa Quezon City. Yan daw ang nagbara sa mga daluyan ng tubig. Umabot na hanggang tuhod na tubig baha diyan sa may Dinampanuhan, Dinalapian, Bataan. Nagmistulang isang malaking ilog ang lugar na isinalalim na sa state of calamity. Dahil wala silang ligtas ang mga oras kung may strong Kayo po ay nakatutok sa special live coverage ng inyong T3 sa paghagupit po pa rin ng hanging habagat. Kasama po natin live mula sa Maynila si Tol Erwin at ang buong puwersa ng News 5 para magbigay ng latest situation sa iba't ibang bahagi ng bansa. Huwag na po natin patagalin balitaan at serbisyo publiko. Umpisa na ngayon na! Nasa Espanya, sa Manila ngayon, si Tol Erwin matapos bahain ang ospital ng UST kanina. Naglibot rin ang T3 sa iba't ibang lugar sa Manila para alamin ang sitwasyon ng pagbaha. Tol Erwin, kumusta dyan? Well, Tol Rafi, ito nga at bumagsak na naman, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Kanina, itong nasa likod ko, itong Espanya, medyo wala nang tubig ito. Pero nung bumuhos na naman ang ulan after a couple of hours, ito tuloy-tuloy, tumaas na naman ang tubig. Binaybay namin ito hanggang sa may Quiapo, Tol Rafi, talagang palayo ng palayo rito sa kinaroroonan ko ay lalong tumataas ang tubig. Pero before that, yan nakikita nyo sa video, Tol Rafi, yan po yung video na nakuna namin kanina sa may barangay Laging Handa, yung malapit sa St. Luke's Hospital. Ito, naglilinis na sila. Medyo nawala na yung tubig dyan, pero bumalik na naman nung umulan ngayong hapon. Ito naman yung eksena dyan sa Araneta Avenue. Lulan yung TV5 ng amphibian truck ng Philippine Red Cross. Hindi rescue ang sigaw ng mga kababayan natin, Tol Rafi, kanina, kundi pagkain ang kanilang hinihingi. So, ang pangako naman sa kanila, kanina nga mga alauna, ibababa na yung mga relief goods galing sa DSWD, sa Red Cross, at maging ang PNP ay tumulong na rin sa pagbibigay ng relief goods. Maya-maya kami tumulak na nga dito sa Espanya, medyo malalim pa yung tubig, pero talaga namang nilusong namin. Ang isang problema rito ay nakapasok kami sa UST. Talagang buong eskwelahan ay lubog sa tubig baha. Maging yung ospital, pinasok na ng tubig. Yung emergency room nila nasa ibaba, inakyat na nila, pati yung morgue. Nako, Sus Mariosep, lubog sa tubig baha dahil nasa basement. Pero yan ang sitwasyon ngayon, Tol Rafi. Yan nakikita niyo sa itong TV screens. Yan ang nangyayari ngayon dito sa Espanya. Malakas ang ulan. Though may mga parte na hanggang tuhod ang tubig, meron ding parte na hanggang dibdib ang tubig. So, depende. Pero passable na rin siya kahit paano ng mga malalaking truck. Pero yung mga light vehicles, hindi pa inaabisuhan na tumawid sa naturang lansangan. Tol Erwin, una-una, magpapasalamat tayo sa Philippine Red Cross, sa Pangunan Senator D. Gordon, of course, sa mga tumutulong dyan sa yung PNP, MMDA. May katanungan lamang ako kasi nabanggit mo kanina, ang sinisigaw ng mga tao dyan, sa mga evacuation center, yung pagkain. Wala ka bang naispatan dyan ng mga local official, mayor o congressman, barangay chairman na nagsusupervise yung pag-distribute ng pagkain sa mga evacuation center dyan sa paligid? May mga nakita tayo, Tol Rafi, dito sa barangay Laging Handa kanina, in fairness sa mga bandang alas 11 ng umaga. Okay. Meron tayo nakita yung mga multicab, yung may mga konsehal ganito, congressman ganito, na nagbibigay ng mga supot-supot. Pero alauna ng hapon, yung pangako ng Red Cross ay darating yung
yung kanilang relief, ganun din yung sa DSWD. Okay. And so far, nabanggit mo rin yung UST na yung tubig baha, umabot na hanggang sa emergency room. So paano yung mga pasyente? Hanggang ngayon ba, operational pa rin yung UST? Pwede pa rin silang tumanggap ng mga pasyente? Operational ito, Tol Rafi. Hindi naman nila pwedeng tanggihan dahil tumatakbo ito ng 24 hours a day. Pero ang problema, naka-generator na lang sila. May mga gamit sila na hindi pwedeng gamitin. For example, kung elevator, 4 na elevator, 2 lang pwedeng gamitin. Hindi lahat ng kwarto pwede mag-aircon dahil generator lang ang nagpapatakbo ng ospital. Yung mga mabibigat na mga or yung mga high-tech na mga gamitan nila, hindi basta-basta magamit nila because nga generator. Yung supply ng kuryente, hindi yung tulad ng mga normal na supply ng kuryente. Okay, sige. Salamat, Tol Erwin. Ingat ka dyan. May iniasa ang buhay sa galon at nagpalutang-lutang. May kumapit na sa kable ng kuryente, makatakas lang sa paha. Bata, matanda, lalaki, babae, lahat sila sinagip ng MMDA, PNP at ng T3 sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Narito report. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, matinding pagbaha ang naranasan ng maraming lugar sa Metro Manila. Kasamang MMDA at Maritime Division ng Camp Crame, gamit ang 3 rubber boat. Tinungo namin ang Barangay Santo Domingo at Barangay Talayan sa Araneta, QC, na umabot sa 15 talampakan ang taas ng tubig baha. Inabutan namin ang mga sasakyang ito na nakalutang at halos bubong na lang ang makikita. Pati ang ilang mga establishmento, lubog na rin. Kaya naman, ang mga residente sa bubong na lang nakaantabay. Ang isang lalaki ito, gamit ang galon, pilit na sinasagip ang sariling buhay. Pwede ba kasabay dyan? Oo, dito na. Ang ibang residente naman, di alintanang panganib na dala ng pagkabit sa kable ng kuryente. Alam ko kami na iba kami ng ganyan talaga. Talagang hindi na kaya talaga eh. Talagang tumataas na talaga yung tubig. Unang ni-rescue ang mga bata, sumunod ang mga matatanda. Isa na rito si Aling Julia Gatmin, 80 taong gulang. At ang 4 na buwang sanggol na kahapon pa umano nila gustong ilikas dahil sa tumataas na tubig. So, ang inuna namin na rescue yung area ng Santo Domingo at sa Siena. Then, kasunod yun yung Barangay Talayan. Mahigit sa 200 tao ang nasagip sa ginawang rescue operation. Alright, Tol Rafi, balik tayo dito sa aking kinaroroonan. Medyo tumigil na ang ulan sa mga oras na ito pero hindi pa rin humuhupa yung tubig baha, ganun pa rin. Napag-alaman din natin doon sa may barangay Laging Handa, nagkaroon din na ng tubig pero medyo humuhupa na ng konti. So ito ang sitwasyon ngayon dito sa kinaroroonan ko, Tol Rafi, dahil nga doon sa patuloy na pag-ulan. Pero dito muna tayo, Tol Rafi, ang Marikina raw ang sukatan kung namimiligro ang Metro Manila. May miligro ang lugar sa nabahain. Ayon sa Pag-asa at Metra, hindi pa tapos ang pag-ulan natin, Tol Rafi. Mararanasan pa na ito hanggang bukas at mga darating na araw. Kumustahin muna natin ang Marikina kung saan naroon ang ating kasamang si Maricel Halili live. Maricel. Erwin, pabago-bago nga ang panahon dito sa Marikina City. Kung kaninang umaga, nagpasulyap na ang haring araw. Makapananghali kanina hanggang sa mga oras na ito, walang humpay ang pagbuhos ng ulan. Kaya naman ang water level sa Marikina River, pabago-bago din. Mula sa mahigit 21 meters kaninang madaling araw, bumaba ito sa 17.9 meters. Pero sa mga oras na ito, balik na naman ito sa 18.5 meters ang water level dito sa Marikina River. Bagamat pabago-bago, nasa critical level pa rin ito dahil naglalaro pa sa 13-meter level ang normal na lalim ng tubig. 12 barangay sa Marikina ang nalubog sa baha kahapon, pero ang ilan dito humupa na ngayon. Ang problema, marami ang hindi pa rin nakapaghanda kaya maraming gamit ang nalubog sa tubig. Kasama na dito ang ilang kotse. Mahigit 35,000 pa rin ang nasa 24 na evacuation center sa Marikina. Pero pinag-utos sa daw ng lokal na pamahalaan na buksan ng 28 public schools para sa evacuees. Nag-bog down din kanina ang water gauge sa Nangka, pero pwede naman daw kumuha ng water level ng mano-mano at mula na rin sa MMDA.
Erwin, kanina sa pagbisita natin sa ilang evacuation centers dito sa Marikina, ang reklamo ng karamihan sa mga evacuees ay kulang na kulang daw ang pagkain at damit na ibinibigay sa kanila. Kahapon nga daw, isang beses lang sila nakakain sa maghapon at ngayon kulang na kulang pa rin daw ang ipinadadala sa kanilang pagkain. Ang ilan nga sa kanila natulog na daw na basa ang damit dahil wala na silang nailigtas mula sa nilubog nilang bahay. Erwin? Alright, maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula dyan sa Marikina. Samantala, Tol Rafi, mga kapatid, abay, kung akala nyo maladilubyo tayo sa Metro Manila, yung mga karatig po ay ganun din ang nararanasan ngayon. Tulad na lamang sa lalawigan ng Pampanga kung saan nagmistulang lawa ang naturang lalawigan. Naroon po yung aming kasamang si Romel Lopez live via phone patch. Romel Lopez. Romel. Okay, babalikan natin mamaya-maya, Tol Rafi, itong si Romel Lopez. Mukhang hindi pa handa sa mga oras na ito at nagkakaroon ng communication adjustments sa mga oras na ito. Tol Rafi? Tol Erwin, nagkakaroon ng konting technical problem. Magbabalik po ang T3, wag po kayo umalis. Balik tayo ulit dito, Tol Rafi, sa Espanya. Well, maruming tubig daw ang tumulo, Tol Rafi at mga kapatid, sa mga gripo ng ilang kabahayan ng mga kababayan natin. Dahil nga raw siguro sa tubig baha. Pero ang tanong natin, kontaminado na ba ang mga tubig natin dito sa Metro Manila? Alamin natin mula kay Michelle Orosa. Michelle? Erwin, lumalakas pa ang ulan dito sa Tulyahan Bridge, bandang Malabon at Valenzuela, kaya naman kabado pa rin ang mga residente na tuloy-tuloy pa rin ang baha dito sa kanilang lugar. Pero bukod sa baha, Erwin, na kabado rin at problemado ang mga residente dito nga sa madubing tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo ngayong araw. Malaputik ang tubig na naipon ng pamilya nitong si Aling Vanessa mula sa gripo nila kaninang umaga, kaya hirap silang labhan ng damit at gamit na nasalanta ng matinding ulan kahapon. Bukod pa ito sa hirap ng walang kuryente simula ng magbaha kagabi. Ang ilang residente naman dito sa Caloocan, pila-pila na sa mga water station para lang makabili ng malinis na tubig inumin. Paliwanag ng Maynilad, record high ngayon ang tinatawag na turbidity levels ng tubig o ang degree ng paglabo nito dala ng matinding ulan sa Ipo at Angat Dam. Ayon sa Maynilad, nasa 1,200 NTU o nephelometric turbidity units ang tubig mula sa dalawang dam ngayon, mula sa normal na 80 hanggang 100 NTU. Ito na ang pinakamataas na level mula pa noong taong 2004. Kapag umuulan kasi naiipon ang dumi at sediments sa tubig galing sa mga dam. Damay sa water discoloration ang parte ng North Caloocan, Fairview, Commonwealth, Novaliches at Valenzuela. Inaasahan ngayong araw din at babalik na sa normal ang kulay ng tubig. Dahil din sa problemang ito, Erwin, binabawasan muna ng Maynilad ng 400 million liters per day ang kanilang produksyon ng tubig, kaya walang tubig ngayon sa mga